nag-uusap kami and we do it the right way. Hindi kami yung mga rallyista, okay? We are volunteer supporters and we know where we stand at alam namin kung kailan kami gagalaw at kung saan kami nararapat na tumayo na hindi nakakaabala, lalo na ngayon nandito sa hospital. Thank you so much po. Dasal po natin sa lahat ng pasyenteng nandito ang gumaling po sila. Ma'am, ano po masasabi niyo doon sa napag-alaman po ng mga viewers na si VP Inday Sara daw po ay mula pa kagabi wala pang tulog hanggang ngayon? Yun nga, talagang doon, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi na saludo tayo sa pinapakitang pagmamahal ni VP Inday Sara sa pagsuporta niya. Yung iba, siguro niyan, uuwi, matutulog, kakain, di ba, uunahin niya ang pamilya niya, unahin niya ang sarili niya, pero hindi. Talagang per word, alam mo, makikita mo kay VP, yung talagang, yung quotation niya, yung talagang tagline niya na lahat para sa Diyos, lahat para sa bansa, sa mamamayan at pamilyang Pilipino. Tapos makita mo, ilang hours na walang tulog. Nandyan siya nakasuporta kay Yusek Attorney Lopez. Nakikita niyo naman yung itsura niya, di ba? Talagang she looks talagang kulang sa tulog. Pero nandyan siya nakantabi at nakita mo yung yakap ni Yusek Lopez. Talagang nakita mo na yung damit niya, nakaganon na, pero hindi niya binabado yun. Hindi niya sinabi ko, yung damit ko naman, wala. Talagang nakaganon na, nakablot na si Yusek Lopez. Doon mo makikita yung closeness, doon mo makikita yung palagay ang mga nakapaligid na tao sa kanya. Ma'am, dun lang po sa naging sinabi ni VP Sara na may kinausap na siyang assassin para kay PBBM. Sa tingin niyo ba yung ganung Alam naman natin kung paano magsalita ang mga Duterte, lalo na kay President Duterte. May mga tinatawag tayong hyperbole na mga salita. So, pipiliin natin yung mga salitang kapanipaniwala, salitang bugso ng init ng damdamin. May mga ganun na categories. So, we choose mga intelligent watchers naman tayo, mga intelligent supporters naman tayo. Alam natin kung ano yung mga binabaybayin, lumalabas na matataas ng mga kataga sa kanyang labi. We choose kung ano yung mga totoong galing sa puso na totoong, may ganito na ako. Siyempre, anak siya ng kanyang ama. And we know also kung ano yung mga salita rin ni former Tatay Digong, former President of the Philippines. Sanay na tayo. Alam na natin kung ano yung mga totoo at mga ano yung bugso ng damdamin. Pero ang Malacanang po sabi, any threat to the life of the President, they take it seriously. We are intelligent watchers, we are intelligent supporters. So we know kung ano yung paniniwalaan natin. Thank you po. Okay, maraming salamat muli sa ating news reporters, sa mga vloggers, and sa lahat ng nagpaparating ng mga updates sa mga kaganapan po sa ating bansa. Magandang hapon po sa atin lahat. Pahawak mo na sa Ma'am, nakalive po ako sa BMR channel, 4,700 new viewers. Ano po ang Wow, masasabi ninyo? 4,700 Ano po masasabi niyo sa kanila, lalo mga OFW na kagabi pa po, nakatutok po sila, puyat din po sila katulad ni VP Sara. Ano po Pagpatuloy po natin ang ating taimtim na pagdarasal para po sa ating bansa, para sa ating Vice President. Kain na kayo? Oo, kami walang kain. Pinakain kami dito. Dumiretso kami dito. Doon sa Burger Doon sila doon sa kabila. Wala dito. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. God will never abandon. Wala. Ano po ang isang supporter na kasaksi po kayo kung gaano po ang yakap ni Attorney Lopez kay VP Sara? Sa inyo pong nasaksiyan bilang isang supporter, ano po ang Alam damdamin mo, na nung pinapanood ko, papunta kami dito, galing kami St. Luke's, nung minomonitor ko lahat kasi ng vloggers and news, nakita ko talagang hindi ko mapigilang tumulo ang aking luha. Dahil makikita mo yung talagang totoong pagmamahal ng isang tao sa kanyang kasama. Hindi na po ito basta-bastang yung samahan. Mararamdaman mo talaga yung pagmamahal ni VP para hablutin ng kanyang Yusek ang kanyang damit. Makikita naman sa media na nakaganon na talaga. Niya ginaganon na yung kanyang damit, pero wala yun sa kanya. Ang importante siguro sa kanyang damdamin ay may ipadama na nandun siya sa panahong kailangan siya ngayon ng ating Yusek Attorney Lopez.
bago po kasi ito, nagpalabas na po ng pahayag si VP Inday Sara na if ever po mayroon pong mga kanyang mga tauhan ang makulong nga po, makontempt, sasamahan niya po. Ano po yung masasabi ninyo na talagang ang ating Vice President Sara ay napaka-thoughtful sa kanyang mga sinasabi? Di ba? Ganun naman talaga sila mga Duterte leaders. Napagdaanan na natin si Tatay Digong during the war sa Marawi. Isa po ako sa mga volunteers na pumunta sa Marawi. Kasagsagan po ng gyera. Nagdala po kami ng mga relief goods para sa victim ng Marawi seeds. Andun po si President Rodrigo Roa Duterte. Pumasok mismo siya sa kalagitnaan ng gyera. So how much more dyan sa anak niya? Siyempre kuha yung dugo. Nakita naman natin nakahapon na lang nandun siya. At willing siyang pumasok. Diba? Alam naman natin lahat yan, na-monitor natin. Si BP ay taong nakita natin, lalo na ngayon, sa panahon kailangan siya ni Yusek Lopez, hindi siya nang iiwan. Yan ang klase ng lideratong kailangan ng ating bansa. Alam niya kung ano ang mga dapat hakbang, alam niya kung ano mga dapat na galaw. Sa tingin nyo kaya ngayon, ano naman ang nararamdaman ni Tatay Digong sa kanyang nasasaksihan ngayon, Fortune? Di ba na narinig na natin ang sinabi ni Tatay Digong na noon sinabi niya, ayaw kong madaanan ng anak ko. Kaya ayaw niya, diniscourage niya si BP na tumakbong president. At still, up to this day, sinasabi ni Tatay Digong ayaw niyang tumakbong pangulo. Si BP kasi napagdaanan na niya yan pagiging pangulo na napakahirap, napakasakit, na ginagawa mo na ang lahat tapos lalabas pang ikaw ang masama. Yun ang ano ni tatay ngayon, siguro nakikita niya pinagdadaanan ng anak niya. Hindi pa pangulo yan Vice President pa lang. Nakikita natin bakit dumada ng ganito. At alam naman natin kung tumakbo si BP, panalo na siya. At pag tumakbo sa 2028, malayo pa ang eleksyon. Ito yun ito yung kaganapan na ito Hindi nating maiwasang i-relate for the election 2028. Dahil kahit anong mangyari, kahit anong pagbalik-balik ta rin na kwento, Vice President Inday Sara Duterte will make it as a president for 2028. Duterte. Last na mensahe nyo na lang po para sa ating lahat ng mga followers, supporters ng mga Duterte. Mga supporters ng Vice President Inday Sara Duterte and to all Duterte diehard supporters. Lahat po tayo ay intelihento. Nananahimik po, maraming nananahimik. Pero once nagpatawag na po ng all-out support from any of the Dutertes, lalabas po ang lahat ng mga Duterte supporters. Tatay, to Vice President Inday Sara Duterte, the Duterte diehard supporters, the Inday para sa bayan, the Sarana, the Inday Cares, and the different organizations, supporters of the Dutertes, we are here, ready to support. Just call us. Kahit hindi nyo po kami tinatawag, andito po kami sa paligid ng Veterans Hospital. Mahal na mahal po namin kayo. We are here to support you. The trust and support are with you, the Dutertes. Vice President Inday Sara Duterte, we love you. Maraming salamat po.